Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang isang paksang tiyak na magugustuhan ninyo. Huwag baliwalain ang mga palatandaan. Narito ang 5 superfood na mabuti para sa iyong mga bato at nakakatulong na maiwasan ang diabetes sa isang mundo kung saan ang modernong medisina ay tila nakatuon lamang sa pagtakpan ng mga sintomas sa halip na labanan ang ugat ng problema. Milyon-milyong Pilipino ang nagiging biktima ng mga krisis sa kalusugan na sana ay naiwasan. Isipin ang diabetes, isang tahimik na mamamatay tao na unti-unting sumisira sa ating mga bato araw-araw. Ang kasalukuyang sistema ng medisina ay tila bulag dito na nakatuon lamang sa pagkontrol ng blood sugar at ganap na binabalewala ang estruktura ng sirkulasyon ng dugo, isang kritikal na salik para sa kaligtasan ng bato. Sa kaso ng alta presyon, mas nakapanlulumo ang sitwasyon. Ang mga kasalukuyang gamot ay panandalian lamang na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo tulad ng pagbubukas ng bintana sa isang nasusunog na bahay, ngunit ganap na walang kapangyarihan laban sa nakamamatay na bara na nabubuo at kumakalat sa loob ng ating vascular system araw-araw. Kapag ang talamak na sakit sa bato ay umabot sa terminal stage, tulad ng isang mapanirang bagyo na hindi na masasalba, haharapin mo ang nakakatakot na posibilidad na gugulin ang nalalabi mong buhay sa dialysis. Ito ay isang malupit at hindi makataong parusa na hindi lamang sumisira sa kalidad ng buhay, kundi ginagawang buhay na bangkay ang isang tao na nagpapataas ng husto sa mortality rate. Ngunit ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay sa impyerno, dahil bago pa man umabot sa ganitong desperado at seryosong antas, ang iyong katawan ay nagsisimula nang sirain ang sarili mula sa loob sa isang malupit at hindi mapigilang paraan. Ngunit sa ilalim ng madilim na anino ng katapusan, mayroon pa ring huling pag-asa, isang paraan na ang siyensiya ay napatunayang epektibo. Ipinakita ng mga groundbreaking na pag-aaral na sa pamamagitan lamang ng matalino at layunin na pagbabago sa nutrisyon, hindi lamang natin mapipigilan ang malupit na prosesong ito ng pagkasira kundi ganap pa itong baligtarin. Ang sikreto ay nasa pagbibigay ng mga superfood na makapagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa isang makapangyarihan at kahanga-hangang paraan na tumutulong sa mga bato na maibalik ang kanilang mahahalagang function ng detoxification at muling buuin ang kalusugan mula sa pinakaugat nito. Ito ay hindi lamang teorya sa papel. Ito ay libu-libong matagumpay na resulta ng paggamot na nasaksihan ko sa loob ng 30 taon ng aking praktika sa Pilipinas. Ang 4 na miracle food na malapit ko ng ibahagi ay maaaring maging huling at pinakamakapangyarihang panangga laban sa walang awa na pagkasira ng bato na nagbibigay sa iyo ng ginintuang pagkakataon para sa isang hindi inaasahang pagbawi ng pangkalahatang kalusugan. Bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito, mangyaring pindutin ang follow button at i-turn on ang mga notification upang lagi kang makatanggap ng pinakamahalagang impormasyon sa kalusugan na maaaring magligtas ng buhay. Kung sa tingin mo ay tunay na kapakipakinabang at mahalaga ang nilalaman, mangyaring mag-iwan ng numero asik sa comments. Kung hindi ka paganap na kumbinsido o hindi sumasang-ayon, mag-iwan lamang ng numero 0 upang matulungan mo akong mas mapabuti ang nilalaman sa susunod kong ibabahagi batay sa aking malalim na karanasan. Mga kaibigan, sa kasalukuyan, isang tahimik at malupit na pag-atake ang nagaganap sa loob ng iyong katawan habang ang function ng bato ay nagsisimulang bumaba sa bawat segundo, bawat minuto. Ang mga bato, ang pinakamahalaga at hindi mapapalitan na organ ng detoxification ng katawan, ay unti-unting nawawalan ng kakayahang gampanan ang pinakamahalaga nitong gawain para sa kaligtasan. Ano ang kakilakilabot na resulta? Ang mapanganib na toxins ay nagsisimulang maipon sa dugo, tulad ng isang hindi nakikitang at tuso na kaaway na ginagawang isang nakamamatay na maruming ilog ang agos ng dugo ng iyong katawan na nagdudulot ng pagkasira sa bawat selula, sa bawat organ. Ang una at pinakamalinaw na senyales ng kalamidad sa kalusugan na ito ay nakakatakot na lumilitaw sa harap ng iyong mga mata araw-araw. Ang iyong ihi ay unti-unting nagiging mas matingkad at nakababahalang dilaw mula sa dati nitong malinaw at natural na kulay. Ito ay tulad ng isang kagyat at desperado na babala na karamihan sa atin ay malagim na binabalewala o hindi natanto ang nakamamatay na kahalagahan nito. Bakit kinakailangang mangyari ang babalang phenomenon na ito? Ang kulay ng ihi ay ang pinakamalinaw na salamin na nagpapakita ng konsentrasyon at estado ng dugo sa loob ng katawan.
Kapag ang mga bato ay hindi na makapag-detoxify ng epektibo, ang mas marami at mapanganib na toxins ay unti-unting maipon sa dugo na nagiging sanhi ng babalang pagtaas ng konsentrasyon ng dugo at ang kulay ng ihi ay unti-unting magiging matingkad na dilaw tulad ng isang hindi maikakaila na senyales ng babala. Kung ang mga bato ay dapat na regular na maglabas ng ihi upang i-detoxify ang katawan, kapag ang function ng bato ay seryosong nabawasan, ito ay nagiging imposible at mapanganib. Kaya, ang dami ng ihi ay unti-unting nakababahalang bababa tulad ng senyales ng ganap na pagkaubos. At isa pang nakakatakot na phenomenon ang lilitaw. Ang ihi ay magiging abnormal at nakababahalang puno ng bula. Ang paglabas ng mga bula na ito ng mga bato ay ang huling desperado na pagsisikap na maglabas ng toxins kapag ang organ na ito ay nahaharap sa matinding kahirapan at labis na karga. Maraming tao ang natataranta kapag nakakita sila ng bula sa ihi at agad na iniisip ang proteinuria o albuminuria, ngunit ito ay isang mapanganib na maling pagkaunawa. Ang bula sa ihi at proteinuria ay dalawang ganap na magkaibang fenomena at walang direktang koneksyon sa isa't isa. Ang bula sa ihi ay isang proseso kung saan ang mga bato ay desperadong nagsisikap na maglabas ng toxins dahil sa napakaraming mapanganib na sangkap sa katawan. Ngunit para sa mga taong may matinding pinsala na sa bato, ang bula sa ihi at proteinuria ay maaaring magkasabay na umiiral tulad ng isang dobleng senyales ng babala. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang bula sa ihi ay hindi laging senyales ng proteinuria. Ngunit kung makakita ka ng bula sa ihi kapag tinitingnan ang pangkalahatan at komprehensibong estado ng kalusugan ng bato, ito ay tiyak na isang senyales ng babala na ang function ng bato ay nagsisimula ng bumaba at kailangan ng agarang atensyon. Bukod pa rito, isa pang nakababahalang senyales ay ang pagsisimula ng kakaiba at hindi ka nais-nais na amoy sa ihi. Tulad ng isang biological na kalamidad, kapag ang toxin sa dugo ay lalong dumarami, ang immune capacity ng katawan ay seryoso at alarming na bababa at sa puntong iyon, ang katawan ay magiging lubhang mahina at walang depensa laban sa maraming nagkukubli na reaksyon ng pamamaga at pag-atake ng iba't ibang mapanganib na bakterya at virus. Dahil dito, napakadalas na nangyayari ang mga nakakahawang sakit mula sa maliliit na impeksyon na nagdudulot ng hindi ka nais-nais na amoy sa katawan hanggang sa malalaki at mapanganib na impeksyon na nagbabanta sa buhay. Ngunit ang kakasabi ko pa lamang ay simula pa lamang ng isang tunay na bangungot sa kalusugan. Sa aking mahabang taon ng walang pagod na pagtatrabaho sa Pilipinas, personal kong nasaksihan ang libu-libong kaso ng talamak na sakit sa bato mula sa mga unang yugto hanggang sa terminal stage. Nakita ko na may mga matang puno ng sakit kung paano malupit at walang awa na sinisira ng sakit na ito ang buhay ng tao. Ang pinaka-nakakatakot at nakapanlulumo para sa akin ay hindi ang malamig na istatistika sa papel, kundi ang nakakataranta at nakababahalang bilis ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato. Sa laban na ito na nagliligtas buhay para maibalik ang kalusugan ng bato, hindi mo kailangang maghanap ng komplikado o mamahaling reseta. Sa pamamagitan lamang ng matalino at layunin na pagbabago sa iyong dieta, hawak mo ang pinakamakapangyarihang sandata upang protektahan ang iyong mahalagang bato. Ang sikreto ay nasa pagpili ng mga pagkain na may kahanga-hangang kakayahang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, ang tanging pinagmumulan ng buhay na kailangan ng mga bato upang gumaling at muling mabuo. Mayroong 4 na pambihirang superfood na madaling matagpuan sa iyong pang-araw-araw na hapagkainan mula sa paggising sa umaga hanggang sa pagtatapos ng gabi. Ang mga ito ay mga tahimik na mandirigma. Hindi sila kakaiba o mamahaling pagkain, kundi marahil mga pamilyar na pagkain na matagal mo nang binabalewala. Ngunit mula ngayon, tingnan mo sila bilang mga life-saving natural medicines. Ang unang pagkain ay karot. Ang karot ay hindi lamang isang ordinaryong gulay, kundi isang treasure trove na puno ng beta-carotene, isang napakalakas na anti-inflammatory substance na desperadong kailangan ng iyong katawan. Tandaan, ang pagpalya ng bato at ang mapanganib nitong kaalyado, ang cardiovascular disease, ay likas na tahimik na inflammatory diseases. Kapag namaga ang mga daluyan ng dugo, lumiliit at nababarahan ang mga ito na pumipigil sa mabisang pagdadala ng dugo sa mga bato. Ang beta-carotene sa karot ay gumagana tulad ng isang unit ng hustisya na sumusugod sa bawat maliit na daluyan ng dugo upang pigilan ang mapanganib na mga lugar ng pamamaga. Kapag kontrolado ang pamamaga, unti-unting lumalawak muli ang mga daluyan ng dugo
na nagpapahintulot sa sariwang dugo na dumaloy ng malakas upang magbigay ng nutrisyon sa mga bato. Ang bawat karot na nginunguya mo ay hindi lamang isang snack, kundi isang makapangyarihang gamot na nagpapanumbalik sa iyong nauubos na sistema ng sirkulasyon ng dugo. Lalo na, ang karot ay naglalaman din ng iba pang makapangyarihang antioxidants na tumutulong na protektahan ang mga selula ng bato mula sa malupit na pag-atake ng free radicals. Ang regular na pagkonsumo ng karot ay nagtatayo ng matibay na protective barrier sa paligid ng mga bato na pumipigil sa hindi na maibabalik na proseso ng pagtanda at pagkasira. Ang pangalawang pagkain ay beets. Ang red beet, isang root vegetable na may kulay pulang dugo, ay isang himala na espesyal na inihanda ng kalikasan para sa mga may mabigat na pasanin ng pagpalya ng bato. Hindi lamang ito isang pagkain kundi isang napakalakas na nephrotonic na natural at epektibong naglilinis at nagde-detoxify sa mga bato. Ang mga taong nagdurusa sa pagpalya ng bato ay karaniwang kailangan ding harapin ang isa pang nakakatakot na resulta, matinding anemia. Kapag hindi gumagana ng normal ang mga bato, ang produksyon ng dugo ay seryoso ring naaapektuhan na nagiiwan sa katawan sa isang estado ng pagkaubos at panghihina. Dito nagiging isang hindi mapapalitan na tagapagligtas ang red beet. Ang red beet ay may napakataas na natural na iron content na isang mahalagang mineral para sa produksyon ng red blood cells at pagtaas ng blood volume sa katawan. Ang regular na pagkonsumo ng red beet ay direktang nagre-replenish sa mahalagang pinagmumula ng iron na ito na tumutulong sa katawan na makagawa ng malusog na red blood cells at maghatid ng oxygen at nutrients sa mga bato. Higit pa rito, ang red beet ay naglalaman ng natural na nitrate compounds na natural na makapagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, hindi tulad ng mga synthetic na gamot na panandalian lamang ang epekto. Nangangahulugan ito na ang pagkonsumo ng red beet ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo ng sustainable at long-term na lumilikha ng pinakamainam na kondisyon para sa mga bato na gumana ng epektibo. Ang ikatlong pagkain ay maaaring sorpresahin ka. Pipino. Bagamat mukhang isang ordinaryong gulay, ang pipino ay isang makapangyarihan at kamangha-manghang superfood na may diuretiko na epekto para sa mga batong nahihirapan. Sa mundo ng natural na medisina, ang pipino ay itinuturing na natural na panlinis ng bato na makapaglilinis ng mga bato at makapagpapabilis sa kanilang function ng paglabas. Ang maayos na diuresis ay ang gintong susi para makapaglabas ng mapanganib na toxins ang mga bato mula sa katawan. Kung ang prosesong ito ay mapipigilan, ang mas marami at mapanganib na sangkap ay unti-unting maipon na ginagawang isang toxic waste dump ang katawan. Ang pipino ay gumagana bilang isang natural na catalyst na nagpapasigla sa mga bato na gumana ng mas malakas at nagpapataas ng produksyon ng ihi upang makatulong na alisin ang mapanganib na basura. Lalo na, ang pipino ay naglalaman ng maraming natural na tubig at mahahalagang mineral na tumutulong na balansehin ang pH ng katawan at maiwasan ang pagbuo ng bato sa bato. Ang regular na pagkonsumo ng pipino ay nagbibigay ng natural na nilinis na tubig upang banlawan ang naipon na toxins sa mga bato habang pinupunan ang mga nutrients na kailangan ng mga bato upang gumana ng epektibo. Bukod pa rito, ang pipino ay may cooling at anti-inflammatory effect na tumutulong sa mga bato na makapagpahinga at makabawi pagkatapos ng matagal na panahon ng pagtatrabaho. Ito ay tunay na isang hindi mapapalitan na nutrient sa laban upang protektahan ang function ng bato. Sa apat na superfood, ang watercress, kangkong tubig, ay marahil ang pinaka-espesyal at makapangyarihan. Hindi lamang ito isang ordinaryong halaman, kundi isang bihira at mahalagang halamang gamot na kabilang sa pamilya ng mga halaman na may mataas na therapeutic value. Ang watercress ay may kamangha-manghang kakayahang linisin ang mga bato at i-detoxify ang dugo na walang ibang pagkain ang makakatumbas. Kapag napakaraming toxins ang naipon sa katawan dahil sa paghina ng bato, ang watercress ay gumagana tulad ng isang espesyal na puwersa na sumusugod sa ugat ng problema upang lubusan na linisin ang dugo. Ang mga aktibong compound na nilalaman sa watercress ay maaaring kumapit sa mapanganib na sangkap at makatulong na alisin ang mga ito mula sa katawan sa pamamagitan ng elimination system. Ngunit dahil sa kamangha-manghang kapangyarihang ito, dapat itong tratuhin ng may paggalang at gamitin ng matalino. Ito ay isang makapangyarihang halamang gamot, hindi isang ordinaryong pagkain, kaya huwag kailanman ubusin ng labis. Kung gagamitin sa tamang dami at tamang paraan, makakamit mo ang pinakamataas na epekto ng walang masamang epekto.
Lalo na mahalaga na huwag kailanman ipagkamali ang watercress sa ordinaryong water spinach, kangkong. Ang dalawang ito ay ganap na magkaibang uri na may iba't ibang epekto at antas ng kaligtasan. Ang ordinaryong kangkong ay maaaring maglaman ng mapanganib na parasites at linta na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan. Kaya, kailangan mong tiyakin na gumagamit ka ng ligtas na watercress sa tamang paraan. Upang masulit ang nakaliligtas buhay na kapangyarihan ng 4 na superfood na ito, mayroong isang espesyal na sikreto na hindi alam ng maraming tao, ang gawing sariwang juice. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong paraan ng pagkonsumo, kundi isang siyentipikong paraan na idinisenyo upang mapanatili ang maximum na nutrients sa kanilang buhay na estado, ibig sabihin, sa kanilang buong estado, hindi nawasak ng temperatura o proseso ng pagproseso. Kapag ang mga nutrients ay ganap na napapanatili sa kanilang natural na estado, ang kakayahan ng katawan na sumipsip at gumana ay ilang beses na mas malakas kaysa sa luto na. Ngunit hindi lahat ng paraan ng juicing ay makasisiguro dito. Ang paggamit ng centrifugal juicer na may mataas na bilis ay lumilikha ng init mula sa puwersa ng pag-ikot at alitan na sumisira sa malaking bahagi ng mahalagang bitamina at enzymes. Ang pinakamainam na paraan na inirerekomenda ko ay ang dahan-dahang durugin at pigain tulad ng ginagawa ng mga sinaunang tao. Ang paraang ito ay makapagkuha ng maximum na nutrients nang hindi sinisira ang molecular structure. Kapag uminom ka ng juice na ginawa sa ganitong paraan, direktang nakakakuha ka ng pinakamakapangyarihang pinagmumulan ng nutrisyon na maibibigay ng kalikasan. Ang sariwang juice ay nagbibigay ng 2 pambihirang benepisyo na hindi mo dapat palampasin. Una, ang rate ng pagsipsip ng sariwang juice ay ilang beses na mas mataas kaysa sa pagkain ng buong prutas o gulay. Kapag ang mga nutrients ay napalaya na mula sa komplikadong istruktura ng fiber, ang katawan ay direktang at mabilis na makakakuha sa mga ito na nagdudulot ng agarang epekto. Pangalawa, ang pagtanggal ng fiber ay lumilikha ng hindi inaasahang benepisyo para sa mga taong may problema sa bato. Bagamat ang fiber ay karaniwang napakabuti para sa kalusugan, para sa mga taong may sakit, lalo na sa mga may problema sa bato, ang fiber ay maaaring maging isang hindi kinakailangang pasanin. Kapag ang atay at digestive system ay mahina dahil sa sakit, ang pagproseso ng fiber ay gumugugol ng maraming mahalagang enerhiya na kailangan ng katawan para sa pagbawi. Ang sariwang juice na walang fiber ay tumutulong sa katawan na ituon ang lahat ng enerhiya nito sa pagsipsip ng nutrients at pagpapagaling. Maraming tao ang nag-aalala na ang juice ay maaaring masyadong concentrated at mapanganib, ngunit ito ay isang ganap na maling pagkaunawa. Ang mataas na konsentrasyon ay nangangahulugan lamang ng pagbawas ng tubig, habang ang aktwal na proseso ng juicing ay naglalabas ng mas maraming tubig mula sa loob ng mga selula ng halaman. Kaya, ang sariwang juice ay sa katunayan ay isang pagkain na mayaman sa tubig, hindi isang concentrated food. Nangangahulugan ito na nakakakuha ka ng maximum na epekto habang pinupunan ng hydration na kailangan para sa function ng bato. Ngunit mayroong isang lubhang mahalagang babala na hindi mo dapat palampasin. Kung mayroong kang matinding problema sa function ng bato, sa kasalukuyan, kailangan mong kumonsulta sa isang espesyalista bago magsimulang uminom ng sariwang juice. Ang dahilan ay kung mahina na ang mga bato, ang kakayahan nilang iproseso at i-metabolize ang potassium na nilalaman sa mga gulay ay maaaring limitado na maaaring humantong sa pagkaipon ng potassium sa dugo. Ito ay isang mapanganib na kondisyon. Mahalaga na, sa kabila ng babalang ito, napakaraming kaso ng mga pasyenteng may pagpalya ng bato na nakamit ang kamanghamanghang positibong resulta sa pagpapabuti ng function ng bato sa pamamagitan ng pag-inom ng sariwang juice sa isang kontroladong paraan. Ang mahalaga ay ang tamang medikal na pangangasiwa at tumpak na dosis. Sa pamamagitan ng siyentipiko at sistematikong paggamit ng 4 na superfood na ito, hawak mo ang pinakamakapangyarihang sandata upang maibalik ang function ng bato at maiwasan ang mapanganib na sakit sa bato. Ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong pagkain kundi mga nagliligtas buhay na gamot na ibinigay ng kalikasan na naghihintay na matuklasan at magamit mo upang maibalik ang iyong kalusugan. Sa laban na nagliligtas buhay laban sa walang awa na paghina ng bato, mayroong isang makapangyarihan at kahangahangang superfood na halos walang nakakaalam, ang mga maasim na prutas. Ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong pagkain, kundi ang pinakapambihirang mandirigma na nakahihigit sa anumang pagkain sa mundo sa pagpapanatili ng malusog na bato.
Ang mga maasim na prutas na ito ay ang lihim na sandata na may kamangha-manghang epektibo at pambihirang kakayahang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo na nagbibigay ng huling pag-asa sa mga nahaharap sa matinding panganib ng pagpalya ng bato. Ang nagpapatunay na espesyal at hindi mapapalitan ang mga maasim na prutas ay ang kanilang taglay na hindi mabibiling kayamanan, ang napakataas at makapangyarihang konsentrasyon ng organic acids. Ito ay hindi ordinaryong acid kundi isang matalino at kahanga-hangang acid na may hindi kapanipaniwalang kakayahang magpabago. Ang kakaiba at kamangha-manghang tungkol sa organic acid na ito ay ang kakayahan nitong gampanan ang dobleng papel sa isang kamangha-manghang paraan. Una, ito ay gumagana bilang isang makapangyarihang acidic na mandirigma, ngunit kapag naabot nito ang atay, ang pinakamahalagang organ ng metabolismo ng katawan, ang bahagi ng organic acid na ito, ay sumasailalim sa isang kahanga-hangang proseso ng pagbabago na nagiging isang makapangyarihang alkaline na substance. Ang kamangha-manghang synergy na ito ay lumilikha ng dobleng epekto na hindi matatagpuan sa anumang ibang pagkain. Habang ang organic acid ay gumagana tulad ng isang napakalakas na panlinis na sumusugod sa bawat maliit na daluyan ng dugo upang walisin ang mga nakamamatay na dumi, plaque at mapanganib na bara na nagbabanta sa buhay ng bato, ang nabuong alkaline na substance ay gumaganap bilang isang emergency responder. Ito ay banayad ngunit epektibong nagpapalit ng acid sa dugo na nagpapakita ng pambihirang kakayahan sa detoxification. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka lamang dapat, kundi obligado kang aktibong isama ang mga maasim na prutas sa iyong pang-araw-araw na dieta, tulad ng isang mahalagang gamot na nagliligtas buhay. Ang mga maasim na prutas ay hindi lamang nagtataglay ng organic acids, kundi naglalaman din ng isa pang pantay na mahalagang treasure trove ng bitamina C at E. Dalawang mandirigma ng detoxification na may kamangha-mangha at hindi maikakaila na kapangyarihan. Kapag ang function ng bato ay nagsimulang seryoso at nakababahalang bumaba, ang mapanganib na toxins ay nagsisimulang maipon sa dugo tulad ng isang hindi nakikitang kaaway na ginagawang isang nakamamatay na maruming ilog ang agos ng dugo. Dito gumagana ang bitamina C at E sa mga maasim na prutas tulad ng isang napakalakas na vacuum cleaner na lubos na epektibo at lubusan na naglalabas ng naipon na toxins. Ang bitamina C ay gumagana bilang isang walang humpay na antioxidant na mandirigma na nagpapawalang bisa sa mapanganib na free radicals na umaatake at sumisira sa mga selula ng bato. Samantala, ang bitamina E ay gumaganap bilang isang makapangyarihang protective barrier na pumipigil sa mapanirang proseso ng oksihenasyon at tumutulong na muling buuin ang mga nasirang selula. Ang perpektong kombinasyon ng dalawang bitamina na ito ay lumilikha ng isang hindi matatalo na puwersa ng detoxification na nagbibigay ng pag-asa para sa pagbawi sa mga batong nakikipaglaban sa sakit. Ngunit ang kapangyarihan ng mga maasim na prutas ay hindi nagtatapos dito. Naglalaman din sila ng iba pang bihira at makapangyarihang compound, flavonoids at polyphenols na mga henyong arkitekto na hindi lamang nagre-rebuild ng buong nasirang vascular system kundi ginagawang mas matatag, nababaluktot at malakas kaysa dati. Ang mga kahanga-hangang compound na ito ay gumagana tulad ng mga profesional na manggagawa sa konstruksiyon na nag-aayos ng bawat maliit na bitak sa mga dingding ng daluyan ng dugo at nagpapalakas ng kanilang pagkalastiko at paglaban sa mga mapanganib na salik. Kapag ang vascular system ay nabuo at matatag na napalakas, ang sirkulasyon ng dugo sa mga bato ay lubos na napabuti, na nagdadala ng oxygen at nutrients na kinakailangan upang mapangalagaan at maibalik ang function ng bato. Kaya, upang mapanatili ang function ng bato at epektibong maiwasan at mapanatili itong malusog tulad ng isang hindi matatalo na fortress, kinakailangan at obligado kang isama ang mga maasim na prutas sa iyong pang-araw-araw na dieta. Ngunit sa gitna ng mga kahanga-hangang benepisyo na ito, mayroong isang seryosong katotohanan na hindi mo dapat baliwalain. Ang talamak na sakit sa bato ay nahahati sa mga seryosong yugto mula 1 hanggang 5 batay sa glomerular filtration rate, GFR, isang sukat na nagpapasiya sa kapalaran ng bato. Kung ikaw ay nasa mapanganib na sitwasyon ng stage 3, 4 o 5, ito ang oras na kailangan mong magbigay ng espesyal na atensyon at lubos na pag-iingat. Maging ang mga pasyente sa stage 2 ay hindi dapat maging kampante at dapat na kumonsulta sa isang doktor bago uminom ng maasim na prutas. Dahil, bagamat ang mga maasim na prutas ay mahalaga,
at hindi mapapalitan para sa pagbawi ng sakit sa bato, marami sa kanila ang may kondisyon ng katawan na hindi handa na tanggapin ang mga ito agad. Espesyal at seryoso kong inirerekomenda sa mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato mula stage 2 hanggang 4 na maging lubhang maingat at maselan kapag umiinom ng maasim na prutas. Gawin ito sa isang siyentipiko at ligtas na paraan sa pamamagitan ng malalim na konsultasyon at mahigpit na pangangasiwa mula sa mga bihasang propesyonal sa medisina upang masiguro ang tamang dosis at paggamit na angkop sa tiyak na sitwasyon ng bawat individual. Sa laban na nagliligtas buhay laban sa diabetes, ang tahimik na mamamatay tao na tahimik na sumisira sa milyon-milyong tao sa buong mundo, mayroong isang nakakagulat na katotohanan na halos walang nangangahas na ibunyag. Ang prutas ay hindi lamang isang pagkain na maaaring kainin, kundi ito ang pinakamakapangyarihang lihim na sandata at isang nagliligtas buhay na nutrient na kailangan mong gamitin at obligado kang gamitin kung nais mong manalo sa proseso ng paggamot ng tuso na sakit na ito. Ang prutas ay nagtataglay ng isang hindi mabibiling kayamanan na walang ibang pagkain ang makakatumbas, ang napakataas at makapangyarihang konsentrasyon ng organic acids. Ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong kemikal na molekula, kundi mga pambihirang mandirigma na may kakayahang lubusan at kahanga-hangang linisin ang mga daluyan ng dugo na kayang walisin ang mga nakamamatay na bara na sumisira sa iyong circulatory system bawat araw, bawat oras. Bukod pa rito, ang mga napakalakas na antioxidants tulad ng flavonoids at polyphenols ay gumagana tulad ng mga walang humpay na vacuum cleaner na nag-aalis ng bawat mapanganib na toxic molecule mula sa katawan, habang ang mga kamangha-manghang antioxidant vitamins tulad ng vitamina C at E ay gumaganap bilang mga talentadong arkitekto na ganap na nagre-rebuild at nagpapabuti sa vascular environment mula sa loob. Upang malinaw na maunawaan kung bakit ang prutas ay isang hindi mapapalitan at nagliligtas buhay na sandata, kailangan nating harapin ang malupit at nakakatakot na katotohanan tungkol sa tunay na kalikasan ng diabetes. Hindi ito isang simpleng sakit tungkol sa blood sugar, tulad ng iniisip pa rin ng maraming tao, kundi isang mapanganib na kaaway na nagsisimula sa proseso ng pagkasira nito sa pamamagitan ng paglikha ng nakamamatay na bara sa vascular system at nagtatapos sa pagkasira sa pamamagitan ng ganap na pagsira sa kakayahan ng katawan na mag-circulate ng dugo, ang tanging pinagmumula ng buhay ng katawan. Ang sirkulasyon ng dugo ay hindi lamang isang biological na proseso kundi isang salik na nagpapasiya sa ganap na kaligtasan ng bawat selula sa katawan. Ang bato, na tinatawag ding kidney, ay likas na isang buhay na bukol ng dugo kung saan milyon-milyong selula ang walang tigil na nagtatrabaho upang mapanatili ang buhay. Sa mahalagang organ na ito na puno ng dugo, kung ang sirkulasyon ng dugo ay nagsimulang bumaba ng husto, isang hindi na masasalbang trahedya ang magsisimula. Ang mga selula ng bato ay unti-unting mamamatay, ang function ay hindi na maibabalik na bababa, at ang kakayahang muling buuin ay ganap na mawawala. Ito ang simula ng nakakatakot na talamak na sakit sa bato. Kapag nagsimula ang kalamidad ng talamak na sakit sa bato, haharapin ng katawan ang isang serye ng mga nakakatakot na malupit na komplikasyon. Matinding osteoporosis na nagpapabaling-bali sa mga buto tulad ng tuyong sanga. Ang uremia, isang nakakatakot na syndrome na kung saan ang dugo ay nagiging isang ilog na puno ng toxins. Matinding anemia na ganap na nagpapagod sa katawan. At sa wakas, ang nakakatakot na posibilidad ng dialysis sa buong buhay. Kung ang mga komplikasyon ay umaatake sa mata, ang organ na may pinakamataas na capillary density sa katawan, ang pasyente ay maaaring humarap sa panganib ng kumpletong pagkabulag dahil sa nakamamatay na patolohiya tulad ng glaucoma at retinal detachment. Ang proseso ng pagkasira ng diabetes ay tahimik at mapanganib na nagsisimula sa bawat pang-araw-araw na pagkain. Kapag kumain tayo, ang glucose ay sinisipsip sa maliit na bituka at naglalakbay sa atay, ang pinakamahalagang organ ng metabolismo ng katawan. Dito nagsisimula ang isang komplikado at mahalagang proseso para sa kaligtasan. Ang proseso ng metabolismo ng enerhiya sa pamamagitan ng hormone na insulin na ginawa ng pancreas, isang maliit ngunit ganap na makapangyarihang organ. Sa normal na kondisyon, ang atay ay nagsasagawa ng isang pinong balanse. Ang bahagi ng glucose ay ipinapadala sa dugo para sa agarang enerhiya. Ang iba ay iniimbak sa atay bilang glycogen para magamit kung kailangan,
at ang natitira ay binago at iniimbak bilang ligtas na taba sa ilalim ng balat o sa mga kalamnan. Ngunit kapag ang proseso na ito na nagliligtas buhay ay hindi makapagpatuloy ng normal dahil sa matinding paghina ng function ng selula ng atay, magsisimula ang kalamidad. Ang fasting blood sugar ay nagsisimulang lumampas sa mapanganib na threshold na 150 na nagpapahiwatig ng simula ng yugto ng pagbuo ng diabetes. Ito ang pinakamahalagang sandali na halos walang nakakaunawa. Ang aktwal na yugto ng pagbuo ng diabetes ay hindi dahil sa pagkain ng napakaraming asukal tulad ng maling iniisip ng maraming tao, kundi dahil sa seryosong paghina ng atay na nawalan ng kakayahang i-metabolize ng maayos ang enerhiya tulad ng isang sirang makina. Sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon, isang seryoso at potensyal na nakamamatay na maling pagkaunawa ang nagaganap sa pandaigdigang saklaw. Ang prutas ay itinuturing na kaaway ng mga pasyenteng may diabetes. Napakalungkot at nakakagalit na makita ang milyon-milyong pasyenteng may diabetes na matigas na tumatanggi na kumain ng prutas, ang pinakamahalagang pinagmumula ng nutrisyon na nagliligtas buhay, habang patuloy silang naninigarilyo, isang ugali na kinikilala bilang pinakamapanganib at nakakasira sa kalusugan ng tao. Isa pang nakamamatay na maling pagkaunawa na laganap sa komunidad ay ang maling paniwala na ang pagkain ng maraming matatamis ay nagiging sanhi ng diabetes. Ito ay isang ganap na mali at mapanganib na ideya. Ang tunay na sanhi at ugat ng diabetes ay nasa pagkawala ng kakayahan ng pancreas, isang maliit ngunit makapangyarihang organ na makagawa ng insulin ng normal. Ang insulin ay hindi magagawa dahil sa seryoso at hindi na maibabalik na paghina ng mga espesyal na beta cells na gumagawa ng insulin sa pancreas. Upang lubusan na malutas ang malupit na problemang ito mula sa pinakaugat nito, kailangan ng interbensyon ng organic acids ng katawan, ang kahangahangang nutrient na kayang lubusan na linisin ang dugo at ganap na muling buuin ang mga nasirang daluyan ng dugo. Ang organic acids na ito ay naroroon sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang konsentrasyon sa mga maasim na superfood na ibinigay ng kalikasan bilang nagliligtas buhay na regalo sa sangkatauhan. Ito ay hindi lamang isang supplemental nutrient, kundi isang nagliligtas buhay na nutrient na kailangan at obligado kang ibigay sa katawan sa buong proseso ng paggamot ng mapanganib na diabetes. Ang prutas ay hindi lamang mayaman sa organic acids, kundi naglalaman din ng isa pang kayamanan ng nutrisyon, flavonoids, polyphenols, vitamina C at E. Ang mga makapangyarihang mandirigma na may kamangha-mangha at pambihirang epekto na makapagpapabuti sa vascular environment na nagbibigay ng pag-asa sa pagbawi sa mga may mabigat na pasanin ng diabetes. Isa sa pinakamalaking pag-aalala ng mga pasyenteng may diabetes ay ang fructose, ang asukal sa prutas. Ngunit ang kamangha-manghang katotohanan ay kahit ang mas matatamis na prutas kaysa sa refined sugar ay ligtas na makakain ng mga pasyenteng may diabetes. Kailangan nating malinaw na maunawaan ang dalawang uri ng fructose na ganap na magkaiba sa kalikasan at epekto. Ang una ay refined fructose, isang mapanganib na kaaway na nakatago sa tinapay, pasta, processed cereals at industrial cookies. Kapag ang nakakalason na fructose na ito ay nakapasok sa katawan, ito ay gumagana bilang isang maninira na naipon bilang mapanganib na taba sa atay na lumilikha ng nakamamatay na bara sa mga daluyan ng dugo at nagpapasigla sa mapanirang reaksyon ng pamamaga. Sa kabilang banda, ang natural fructose, ang fructose na naroroon sa sariwang prutas ay isang himala ng kalikasan. Ito ay isang perpektong kombinasyon na maingat na napapalibutan ng bitamina, mineral at enzymes. Kapag ang kahanga-hangang kombinasyon na ito ay nakapasok sa katawan, hindi lamang ito nagiging isang malinis at mahusay na pinagmumulan ng enerhiya, kundi ang mga kasama nitong bitamina, mineral at enzymes ay gumagana bilang mga propesyonal na gabay na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo na maging maayos at epektibo, na nagbibigay ng dobleng benepisyo sa katawan na nakikipaglaban sa diabetes. Sa laban na nagliligtas buhay laban sa nakakatakot na diabetes, mayroong 5 prutas na ibinigay ng kalikasan na umiiral bilang mga supermandirigma na may kahanga-hangang kapangyarihan na maiwasan at gamutin ang tuso na sakit na ito: lemon, grapefruit, orange, mansanas at blueberry. Hindi ito ordinaryong prutas kundi ang pinakamakapangyarihang biological na sandata na magagamit ng tao upang baligtarin ang proseso ng pagkasira ng diabetes.
Ang nagpapatunay na ang 5 prutas na ito ay hindi matatalo, na mandirigma, ay ang katotohanan na lahat sila ay nabibilang sa espesyal na grupo ng maasim na prutas at naglalaman ng napakataas at kamanghamanghang iba't ibang konsentrasyon ng organic acids, isang hindi mabibiling treasure. Trove. Ang bawat isa sa mga prutas na ito ay naglalaman ng 10,020 iba't ibang organic acids na bumubuo ng isang makapangyarihang molecular force na direktang umaatake sa ugat ng diabetes. Ang pinakakamangha-mangha at kahangahangang bagay ay kapag ang mga organic acids na ito ay naabot ang atay, sumasailalim sila sa isang mahiwagang proseso ng pagbabago na nagiging alkaline substances na lumilikha ng isang dobleng epekto na lubhang epektibo sa pagpapagaling ng katawan. Sa mga mandirigma na ito, ang lemon ay gumaganap ng pinakapambihira at hindi mapapalitan na papel na nangunguna sa laban tulad ng isang talentadong general. Ang kapangyarihan ng lemon ay nasa kakayahan nitong magbigay ng pinakamataas na konsentrasyon ng citric acid, isang substance na makapagpapalinis ng atay at kamangha-manghang makapagpapabuti sa function ng insulin. Ang blueberry ay karapat-dapat ding tawaging isang espesyal na super mandirigma dahil sa napakalaking dami ng anthocyanins na nilalaman nito. Ito ay isang napakalakas na antioxidant na makapagpoprotekta at makapagre-rebuild sa mga beta cells na gumagawa ng insulin sa pancreas. Kung matiyaga at determinado kang patuloy na kumain ng 5 miracle fruit na ito ng regular at sistematiko, ang unang bagay na mararamdaman mo, tulad ng isang kamangha-manghang himala, ay ang unti-unti ngunit malinaw na paglaho ng matinding pagkapagod. Ang pagkawala ng pagkapagod na ito ay hindi lamang isang sintomas, kundi ang pinakamahalagang senyales na ang atay, ang organ ng metabolismo na nagpapasiya sa kaligtasan, ay gumagaling at nagre-rebuild ng lakas araw-araw. Kapag nagsimulang gumaling ang atay, tulad ng isang domino effect, magsisimula ang isang serye ng mga positibong reaksyon. Ang sirkulasyon ng dugo sa atay ay lubos na mapabuti, ang mahahalagang kakayahan ng detoxification ng atay ay ganap na maibabalik, at ang pinakamahalaga, ang function ng produksyon at paggamit ng insulin ay unti-unting babalik sa normal. Ang pangalawang bagay na mararamdaman mo ay ang malinaw na pagpapabuti ng pangkalahatang sirkulasyon ng dugo na magbibigay sa iyo ng pakiramdam na sariwa at masigla tulad ng bagong panganak. Upang ma-maximize ang therapeutic effect ng mga superfood na ito, espesyal kung inirerekomenda ang isang matalino at siyentipikong diskarte sa nutrisyon, ang ganap na pagpapalit ng hapunan ng prutas sa halip na tradisyonal na pagkain. Hindi lamang ito isang dietary habit, kundi isang life-saving therapy na may matibay na siyentipikong batayan. Ang pagkain na puro prutas ay hindi nagbibigay ng anumang pasanin sa naubos na digestive system at kasabay nito, lumilikha ito ng perpektong kondisyon para makapagpahinga, gumaling, at muling mabuo ang atay at tiyan sa loob ng mahabang gabi. Ngunit, mayroong isang lubhang mahalagang ginintuang prinsipyo na hindi mo dapat labagin kailanman. Kailangan mong mahigpit na paghiwalayin ng maasim na prutas at matamis na prutas. Ang matamis na prutas tulad ng peras, persimmon, saging, melon, at durian ay mayaman sa natural na fructose at mabilis na natutunaw, samantalang ang maasim na prutas na may balanse ng tamis at asim tulad ng peach, strawberry at orange ay may mas komplikadong molecular structure at bahagyang mas mabagal ang oras ng pagtunaw. Ang pagkain ng dalawang grupong ito ng magkasama ay maaaring magdulot ng salungatan sa proseso ng pagtunaw na humahantong sa hindi ka nais-nais na problema. Isa pang lubhang mahalagang punto ay kailangan mong kumain ng maraming prutas sa sapat na dami at huwag labis na paghigpitan ng sarili. Ito ang pinakamahusay na paraan upang bigyan ng katawan ng sapat na enerhiya na kailangan nito para sa normal na aktibidad at kasabay nito, bigyan ng mahalagang oras ang atay at tiyan upang makapagpahinga at gumaling. Para sa mga pasyenteng may matinding diabetes, mayroong isang hindi maikakaila na katotohanan. Ang pagkain ng prutas ay tiyak na magpapataas ng blood sugar. Dahil ang pagtaas ng blood sugar ay ang katangian at hindi maiiwasang sintomas ng sakit na ito. Ngunit isa pang mahalagang katotohanan ay ang mga pasyenteng may diabetes ay hindi kailangang mag-alala ng labis tungkol sa phenomenon na ito dahil ang pagkain ng kanin, tinapay o anumang pagkain ay magdudulot ng pagtaas ng blood sugar. Ang pinakamahalaga at hindi mo dapat kalimutan kailanman ay ang mahigpit na pagsunod sa pag-inom ng gamot sa diabetes ayon sa direksyon ng doktor.
Mayroong isang ginintuang patakaran na kailangan mong sundin kung magpasya kang ilapat ang fruit therapy na ito. Kapag kumakain ng prutas, kailangan mong kainin ito kasama ng sariwang gulay at mahigpit na sundin ang siyentipikong mga patakaran sa pagkain. Partikular, sa umaga at tanghali, kailangan mong kumain ng sapat na dami ng sariwang gulay upang magbigay ng fiber at mineral. At sa gabi, kailangan mong tumutok lamang sa pagkonsumo ng prutas. Ang pinakamahalaga at hindi mababago ay ang angkop at matalinong pagkonsumo na angkop sa tiyak na kondisyon ng katawan ng bawat individual. Upang mapili ang pinakamahusay na nagliligtas buhay na prutas para sa diabetes, mayroong dalawang ginintuang pamantayan na hindi mo dapat palampasin. Una, tiyakin na ito ay isang maasim na prutas na mayaman sa mahalagang organic acids. Pangalawa, tiyakin na ang prutas ay naglalaman ng maraming makapangyarihang antioxidants. Ang espesyal na super mandirigma na nais kong bigyang diin ay ang granada. Ito ay isang prutas na itinuturing na hari ng antioxidants. Ang granada ay talagang kahanga-hanga at kahanga-hanga para sa pagbawi ng diabetes dahil sa napakataas na nilalaman ng polyphenols at anthocyanins at sa kamangha-manghang kakayahan nitong protektahan at muling buuin ang mga selula ng insulin. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa phytoestrogens na matatagpuan sa granada at soybeans at natatakot na maaaring may kaugnayan ito sa myoma o breast cancer. Ngunit ito ay ganap na hindi kinakailangan at kulang sa siyentipikong batayan na pag-aalala. Ang phytoestrogens ay walang anumang kaugnayan sa breast cancer o myoma at ito ay kinumpirma ng isang serye ng mga mahigpit na pag-aaral na inilabas ng maraming beses ng Harvard Medical School, isa sa mga pinakaprestihiyosong medikal na institusyon sa mundo. Mahal kong mga kaibigan, kakalabas lang natin ang pinakamahalagang sikreto tungkol sa kalusugan ng bato at pag-iwas sa diabetes. Naiintindihan ko na ang impormasyong ito ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa ilan, ngunit tandaan na ang kaalaman ay ang kapangyarihan upang mabago ang iyong sariling kinabukasan. Hindi lamang ito isang video kundi isang babala na nagmumula sa puso ng isang tao na nasaksihan ang napakaraming kaso ng sakit na sana ay naiwasan. Ang lahat ng impormasyon na ibinabahagi ko ay batay sa siyentipikong pananaliksik at praktikal na karanasan mula sa mga nangungunang ospital sa mundo. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring i-like at ibahagi upang matulungan ang maraming tao na magkaroon ng pagkakataong protektahan ang kanilang kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-turn on ang mga notification upang hindi mo mapalampas ang iba pang mahalagang kaalaman sa kalusugan. Ibahagi ang iyong mga karanasan o mag-iwan ng mga tanong sa comments na gusto mong sagutin ko sa susunod na video. Ang pinakamahalaga ay kumonsulta ka sa iyong doktor bago baguhin ang iyong dieta o lifestyle, lalo na kung mayroon kang problema sa kalusugan. Ang ating layunin ay magtatag ng isang malusog na komunidad ng sama-sama, hindi ang bulag na self-medication. Salamat sa panonood. Taos-puso akong umaasa na ikaw at ang iyong pamilya ay laging malusog, masaya, at may sapat na lakas upang abutin ang iyong mga pangarap. Magkita-kita tayo sa susunod na video.